Alam niyo ba mga boss na nung hindi pa tayo nagshi-ship ng content o gumagawa ng content tungkol kay Tatay Digong, wala akong buzzer. Walang mga nagsasabi ng masama sa akin, walang nagsasabi sa akin na bobo ako, walang mga nagmumura sa akin at, in short wala talagang, discrimination na nangyayari dito sa aking, ginagawang pagba-vlog. Bagkus ang mga natatanggap kong komento no'n puro magaganda kasi nga dahil nga, OFW tayo tapos ay nakakatulong tayo sa ating mga kapatid na OFW, lalong-lalo na do'n sa mga wala pang papel, especially dito sa Italia at kahit papaano meron tayong naipapasok sa trabaho. So, puro mga positive comments yung natatanggap natin at, pati na rin sa Messenger yung mga nagpapa-thank you sa'tin, yung mga nag-a-appreciate ng mga ginagawa natin. But in spite of everything, dito sa mga nangyayari ngayon sa akin sa pagba-vlog ko, mas nakaka-excite yung mga nangyayari kasi nga nakikilala ko yung iba't ibang uri ng tao. May mga tao pala na hindi nila kayang tumanggap ng opinyon ng iba o hindi nila kayang rumispeto sa opinyon ng iba at 'pag may napanood sila na hindi kaaya-aya para sa kanila dahil nga, makikita nila sa vlog na yun na sumusuporta ka dun sa tao na ayaw nila, handa pala silang magmura, handa silang magsabi ng bobo, handa silang magsabi ng tanga, handa silang, husgahan ka kahit hindi ka naman nila talaga kakilala. Well, sa atin naman okey lang yun, laking kalye tayo at kaya nating sumabay sa gano'ng klaseng salitaan. Pero siyempre kahit na lumaki tayo sa kalye, hindi natin ginagawa yung katulad ng ginagawa nila na kapag hindi nila nagustuhan yung opinyon ng ibang tao ay, walang pakundangan, minumura nila o pinagsasabihan nila ng, masasamang salita. Ang pagkakaiba natin sa mga tao na 'to, tayo kahit taliwas sa ating paniniwala yung mga napapanood natin, never tayong nagko-comment o never tayong nagsasabi ng bobo o kaya naman tanga sa ibang tao ng dahil lamang sa hindi natin sila katulad ng paniniwala. Pero minsan hindi rin tayo papatalo siyempre at, palitan din tayo ng diskusyon sa kanila o kaya naman nakikipag-asaran din tayo mismo sa kanila. Pero tayo hindi natin 'yan personally. Kasi alam naman natin na taliwas yung ating paniniwala na kahit anong sabihin natin, hindi naman talaga natin makukuha yung loob ng mga tao na yon. At, gano'n din naman sa kanila na kahit anong sabihin nila, hindi rin naman natin yung tatanggapin kasi nga magkaibang tao yung pinapaniwalaan natin. Ang isa sa napansin ko at napag-aralan ko sa mga tao na 'to na handa talagang pumukol ng masasamang salita 'pag hindi nila nagustuhan yung mga sinasabi mo, nagagalit sila dahil hindi ka nila mapaniwala do'n sa mga sinasabi nila. Na para bang ang dating ay kailangan maintindihan mo, kailangan tanggapin mo na ito yung nangyari. Kailangan 'yun ang paniwalaan mo, yung paniniwala nila, gano'n. Kaya sila nagagalit dahil hindi ka nila mapaniwala dun sa sinasabi nila. Yung iba naman, pagtagal-tagal ng pagtatalo, mahahalata mo na mga komunista na alam naman natin dito sa mga komunistang grupo, wala naman talagang tamang tao na namuno sa bansa natin. Lahat naman ng mga namuno ay sablay para sa mga tao na to at tingin nila sa sarili nila, sila lang yung nakakaalam ng tama at sila lang yung may alam ng tama para sa bayan. So, minsan natatawa na lang ako kasi hindi naman nila alam kung ano yung pagkatao ko. Tulad ako, lumaki ako sa norte, lumaki ako sa isang barangay na punong-puno ng mga makakaliwang grupo. Kaya alam ko yung kalakalan, alam ko yung pinaggagawa ng mga makakaliwang grupo. Kaya yun nga, minsan natatawa na lang ako at siyempre hindi na natin para i-spit out pa yung mga ganong klaseng nangyayari, no? Dahil nga hindi naman natin katulad ng tirada o itong mga tao na 'to. At isa sa napansin ko pa magmula ng isinuko si Tatay Digong sa kamay ng mga dayuhan do'n sa ICC, dumami na naman talaga yung mga tumapang na tao na dito sa comment section 'pag hindi nila nagustuhan yung mga pinagsasabi mo dahil, obvious na sumusuporta ka kay Tatay Digong, yung mga tirada nila talagang ang lakas ng aray. Talagang kung mahina-hina yung loob mo, aatakihin ka talaga.
Ang hindi lang nila alam sa kabila ng minsan sinasagot natin sila, natatawa na lang tayo. Dahil kasi tayo naniniwala tayo na 'pag ang aso tahol ng tahol ay hindi yan nangangagat. Kumbaga yun yung mga sinasabi nilang puro ambalang, mga puro kyaw-kyaw lang pero wala naman silang finishing. So yun ang minsan nakakatawa dito sa mga tao na 'to na talaga namang andang makipagtalo, andang makipaglaban, andang makipag-away, alang-alang dun sa kanilang pinapaniwalaan. Pero sa kabilang banda, maganda naman yun. Patunay lamang yun na talagang tinatayuan nila yung pinaniniwalaan nila o pinaninindigan nila kung saan sila nakatayo. At ang masama lamang, yung 'pag hindi nila nagustuhan yung opinyon ng iba o paniniwala ng iba, ay babato agad sila ng masasamang salita na bagay na hindi natin ginagawa sa mga tao na hindi natin kaparehas ng paniniwala. At isa pa, ang dami na ngayong matatalinong Pilipino, lalong-lalo na sa batas natin ngayon sa Pilipinas. Dahil sa kakapanood nila ng Quadcom o kaya may Tricom, tumalino, tumalas yung mga utak nila. Kaya minsan nagagamit nila sa pakikipagdebate dito sa social media. So, ayos yun. Ayos yun pag ganun. At least nagkakaroon ka ng idea kung paano makipagbakbakan doon sa mga taong hindi mo kaparehas ng paniniwala. Pero syempre, Quadcom yan, Kongreso yan, hindi yan korte. Kung ano man sabihin dyan, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Dahil kapag ka may akusado, uusgahan yan sa totoong korte. At kahit na anong ebidensya pa yan, kahit na sabihin pa natin ang galing yan sa mismong gobyerno natin, dahil nga hindi naman korte ang Kongreso, ang sino mang tao na ina-accuse dyan ay inosente hanggat hindi dinidesisyonan ng korte. Dahil ang korte lamang ang makakapagbigay ng tamang atol para sa sino mang tao na kumakaarap ng kaso. At alam naman natin na hindi nagtatapos ang isang kaso sa pagpe-present ng mga ebidensya. Kaya nga may abogado ang ina-accuse na tao para ipagtanggol kung ano man ang ebidensya na meron ng kabila at magpresenta rin sila ng kanilang mga ebidensya. So in short, kahit anong kaso ang kinakarap ng isang tao, meron niyang proseso. At wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Hindi yan ang Kongreso, hindi yan ang Senado. Ang korte lang ang tanging makakapagbigay atol sa sino mang akusado. Kaya naman kahit na naisuko na nila si Tatay Digong dun sa kamay ng mga dayuhan sa ICC, nananatili pa rin siyang inosente dahil hindi pa natulan dun sa kaso na ibinibintang sa kanya. At kung sakali namang umabot sa punto na matulan na si Tatay Digong at ang lumabas na atol ay guilty, so doon, tatanggapin namin ng maluwag sa mga puso namin yung magiging desisyon ng ICC. Pero hindi pa rin magbabago yung pagtingin namin, paniniwala namin at pagmamahal namin kay Tatay Digong. Katulad lang yan nang hindi na namin mababago yung mga paniniwala nyo. Kung ano man yung pinaniniwalaan nyo, kung naniniwala man kayo sa administrasyon ngayon, kung supporter man kayo ng ibang mga kandidato, o kung mga aktivista man kayo, hindi namin mababago yung mga paniniwala nyo. At ganun din kayo, hindi nyo mababago yung paniniwala namin. So, anong bottom line nito? Dapat magrespetuhan na lang tayo ng opinyon at paniniwala. Pero syempre sasabihin nyo dyan, ang respeto hindi yan hinihingi. At syempre hindi nyo naman kayang ibigay sa amin yon dahil nga hindi nyo kami mapaniwala sa pinaniniwalaan ninyo. So okay lang yun mga boss. So you are free to comment, you are free to say whatever you want. Ikaw yan, ganun kang klaseng tao. Kung ang pagkatao mo, gusto mo magsabi ng bobo, gusto mo magsabi ng tanga, gusto mong magmura, so go, you are free. Walang problema doon. Pero ako, hindi ako bababa sa level mo. Dahil patunay lang yan na mas maayos na tao yung mga sumusuporta kay Tatay Digong. Dahil never namin ginagawa yung mga ginagawa nyo sa aming mga sumusuporta kay Tatay Digong. Nang dahil lamang hindi nyo gusto yung opinion namin, hindi nyo gusto yung mga sinasabi namin, handa kayong bumato ng masasamang salita. So, obvious na malaki yung pagkakaiba natin bilang supporter ni Tatay Digong at bilang sumusuporta sa kahit sinong pinaniniwalaan mo.
Kaya ayan, abang-abang lang kayo sa ating mga ipo-post at, welcome kayo, be my buzzer. At, manggalahiti kayo, magalit kayo, magmura kayo, problema niyo 'yun. So, basta ako, masaya ako sa ginagawa ko na pagba-vlog na minsan into politics, minsan tungkol sa trabaho at, minsan tungkol sa buhay. So, siguro naman wala naman akong sinasagasaang tao. Kung nagbibigay man ako ng opinyon dahil sumusuporta ako kay Tatay Digong, hindi ko nakikita 'yon na nakakasagasa ako ng ibang tao. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss, dun sa ating mga kapanalig, dun sa mga kasamang sumusuporta kay Tatay Digong at nagmamahal kay Tatay Digong. Ayan, huwag niyong tularan itong mga tao na 'to, na 'pag hindi nila nagustuhan yung kanilang mga napapanood na opinyon ng ibang tao, ay puro masasamang salita yung binibigay nila o binabato nila sa kanila. Mag-iingat kayo palagi mga boss, magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog.